Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for July 2025. So Capricorn, tulad na kagawian, kunin mo lang yung mga resonate kaha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Capricorn yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our monthly reading for today. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. Sa Capricorn, meron pa rin tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kaya kung meron kang question, ihanda mo na yan later. Don't write it sa comment section, sa isip lang para babasahin natin sabay-sabay mamaya yan using the cards. So don't write it on the comment section. Sa isip mo lang. And intuitively, babasahin natin ang sagot sa iyong tanong. Okay? So stay tuned for that. Don't leave yet. Antabayanan mo yan sa dulo ng ating monthly reading. So Capricorn, thank you again for your donations, for your not skipping the ads. Maraming salamat po because that's the only way para supportahan po ang channel natin every time na meron po tayong reading for Capricorn. So thank you for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon July 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Pentacles. In the area of what you want, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Pentacles. Wow. In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. In the area of your challenge for the month, you have the Star card. Ooh, interesting. In the area of your fortune, meron kang Five of Pentacles. Lovely. This is beautiful. In the area of your divine advice, meron kang King of Cups. At ang outcome mo for the month, Capricorn, pag-usapan natin to later. Ano kaya ito? Sabay-sabay natin siyang bubuksan pagkatapos nating daanan ang lahat ng ito. So bago natin babasahin in detail mode ang bawat card mo, alamin muna natin kung ano ang lingering energy in your background na magagamit mo for your life for the week. Okay, you have the Hermit card. Time for answers. Ito yung mga pagkakataon this month na magiging malinaw na sa iyo ang lahat. Kung ano yung dapat pahalagahan, kung ano yung dapat bitawan, kung ano yung dapat ayusin, kung ano yung mga dapat na kailangan mong makita ng mas malinaw pa kaysa before. Okay? With the Hermit card here telling you na parang you're now asking the universe to give you the right answer. May mga bagay kang hinahanap nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na bakit po ganito, bakit ganyan, ano ba yung magandang career, ano ba yung para sa akin, time na ba for me na magnegosyo, time na ba for me to live, mga ganyan. So you're having a lot of big questions in your life and you're searching for it. Soul searching, see the Hermit card eh. So naghahanap-hanap ka ng solusyon sa mga bagay na walang sagot dati, no? So ngayon this month asahan mo daw Capricorn, you're gonna move and be motivated sa paghahanap ng sagot this month. Everything now is clearer para sa iyo. This is an added motivation para sa iyo to continue fighting for a goal or for a dream kasi parang masasagot na siya this time. Parang bakit ko ba pinangarap maging pianista? Halimbawa, bakit gato ganyan? So, mahanap mo yung sagot na, kasi dito ako magaling. Kasi meron palang avenue for me. Meron palang market for me to play piano. Parang ganyan. Pwede pala ako mag-YouTube. Pwede pala ako mag-play sa mall. Pwede pala ako mag-basking sa mga park. Ganyan. So, ngayon, magkakaroon na ng saysay yung mga bagay na tinutumbok mo lang dati before na parang bakit ba ito yung gusto ko? Bakit ba ito yung tinutumbok ko? Bakit ba iniwan niya ako? Bakit ba ganyan? So the answers will come to you. Clarity this month, Capricorn. So napakagandang lingering energy in your background. Clarity, kalinawan, answers, soul searching. Now, everything is falling into place. Now, ngayon may saysay na yung mga bagay na ginagawa mo for the month. Okay? So Capricorn, pag-usapan natin ang yung spread. First, ilan muna ang yung major arcana? You only have two major arcana, the Star card and the Hermit card. Okay, nakita ko dito na kailangan daw malinaw muna sa isip mo, Capricorn, kung yan bang wini-wish mo, kung yan bang dinadasal mo kay Lord, kung yan bang hino-hope mong mangyari sa buhay mo, yan ba talaga ang gusto mo? Okay? There are things in your life right now na kailangan mo nang harapin ng buong buo na parang ito bang tinutumbok kong pagiging singer, ito pa talaga ang gusto ko. Baka naman may mga bagay pa akong nakalaan for me because Hermit card is also about soul searching. Yung talagang
career path o purpose mo in life na talagang yun ang para sa'yo, destined for you. Ngayon parang kailangan daw ng kalinawan. Ito yung star mo, ito ka. I'm seeing here na yung hinahanap mo nandito na. Yung hinahanap mong bagay ay within reach para sa'yo. Pero dapat daw malinaw muna sa'yo na yun talaga ang gusto mo. Para hindi ka rin mapagod at hindi ka rin lagi mo ko-questionin ng sarili mo, ito pa talagang gusto ko, pagod na ako, akin ba talaga to, baka naman nababaliw lang ako, baka naman napaka-grandioso lang ang gusto ko, baka naman I'm losing my mind, baka naman may ibang para sa akin. So, para daw mawala yung mga dudang ganon, para mawala yung mga questions na ganun, you really need to ask yourself and find it, search it within you to know kung ito ba talaga ang gusto mo, tong pangarap na ito, okay? Because sayang kasi yung effort mo, sayang yung time, sayang yung energy and money na ilalaan mo sa pangarap na ito kung may realize mo lang na hindi pala to para sa'yo, okay? So make sure this time that the stars in the star card and in the hermit card sa lantern niya, pareho may star yan, make sure na pareho yung star na yan. Make sure na yan talaga ang gusto mo, okay? Kasi may potential ka eh. You have what it takes to get what you want. Pero kailangan talaga masagot na tanong, eto ba talaga ang gusto mo? Okay, Capricorn? There is a really, really profound thing for you this week. This month. Ito bang pag-ibig na to? Ito ba talaga ang gusto mo? Ito bang pangarap na to? Ito ba talaga yun? Ito bang endeavor na to? Itong passion project na to? Ito ba talaga yung gusto mo? Will this make you fulfilled? Be wise this time. Okay, Capricorn? So yan ang dulot sa iyo mensahe ng iyong dalawang major arcana for your life for the month. O napakalaking epekto niyan o enerhiya para sa buwan na ito for you. So pag-usapan natin in detail mode kada card, alam ko naman yan ang hinihintay nyo sa akin every time na nanonood kayo. At the center, you have the Two of Pentacles. Ngayon, sa buong buwan sa buong buwan na to, kaya ko pa ba? Sa buong buwan na to, July, Capricorn, parang kailangan mo na balansehin ang lahat sa buhay mo. Yung pangarap, yung trabaho, yung pamilya, sarili mo, your entertainment, relaxation, dapat daw lahat yan binabalanse mo. You cannot do things at once. And huwag kang aasa na porque ginawa mo lahat ng yan ng sabay-sabay, lahat ng yan ay walang maliligwak o walang magkakaproblema. Magkakaproblema yan kasi you don't know how to prioritize. Okay, Capricorn? You have to make a system. Halimbawa, magsulat ka na sa notebook ng umaga, ganito gagawin ko, sa tanghali ganito, next week ganito, sa July 15 ganito, sa July 22 ganito. So dapat daw may sistema ka para hindi ka ma-burnout because you're trying to search kasi, you're trying to search the answer for something. And sa paghahanap mo ng tamang sistema, sa tamang gagawin, sa pangarap mo, sa goals mo, kailangan mo pa rin paratilihing balanse yung ibang aspeto sa life mo. Baka kasi kakaisip mo sa sagot, kakaisip mo sa soul searching mo, o sa mga bagay na pilit mong hinahanap, napapabayaan mo ng ibang bagay, your health, o kaya yung bahay mo, o kaya yung bills mo, o kaya mga anak mo, o kaya hindi mo na pala alam yung kapatid mo may ganito palang problema, hindi mo na natitignan because you're so busy with this thing. Okay? So sabi ni Spirit Guides Capricorn, learn to balance everything. Kailangan yung kamay mo parang lahat nahahawakan iba't ibang aspeto mo on a focused level. Hindi pwedeng lahat yan sabay-sabay mo tinitignan. Imposible yon kasi lahat yan kung sabay-sabay, meron ka dyan makakaligtaan. May mga aspect dyan ng mga detalye na hindi mo makikita o hindi mo makakanti man lang because you are so tired already, no? So kailangan laanan mo ng oras kada isa on a astute or a very very bountiful amount of focus. Na parang for the morning ito gagawin ko, for the afternoon ito, yun naman. Para lahat sila natatend mo carefully and also in full force of your attention. Okay? So balance ang kailangan mo this time. Nakita ko rin for others of you, wag puro trabaho. Wag din puro relax. Kailangan balance. Work hard, play hard. If you're working for the day, make sure at your home, bigyan mo yung time ang sarili mo na magpahinga, relax, have fun. Wag mo nandalin sa bahay yung trabaho. That's what I'm hearing. I know mahirap yan, especially for those who are very workaholic, for those na walang ibang inisip kundi trabaho kasi pera ang kapalit nun, hindi ba? You want to level up, you have a goal, you have a dream to come true. So naiintindihan ko yan. That is something not foreign to me. But sabi ni Spirit Guides, dapat daw bigyan mo ng hati. Kasi parang baka daw masacrifice mo ang health mo o masacrifice mo ang relationship mo with your family and friends. So make sure kung work, bahay, friends, pag-ibig, trabaho, pamilya, sarili. Okay? May time ka for those things in your life, on different time, on different phase, on different moments, okay? Dapat balanse ang lahat. The Two of Pentacles being clarified by
The Ace of Cups, yes, your heart. Yung kaligayahan mo rin ang pairalin mo. Like I've said, kaya kailangan talagang balanse. Kasi kapag isa lang inaasikaso, mapapabayaan mo yung iba. Kapag napabayaan mo iba, malulungkot ka. Dadamdamin mo yon, magkakaproblema ka. So ngayon, kailangan mo daw pairalin yung kaligayahan sa puso mo. Okay? Your heart matters this time. Kaya kailangan talaga balanse. Kapag puro trabaho, pag uwi mo at problema ulit, talaga namang manghihina ka at saka magkakaroon ka ng mental health issues because you're not happy anymore. You're so burned out. You're so workaholic to the point na pati mental health mo bumibigay na. So make sure you cultivate what makes you happy. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Huwag mong kalimutan ang puso mo every day in the process of making your dreams come true. Okay? May hinahanap ka, I know. Meron kang gustong tumbukin, may mga missing sa life mo na you want to have. Pero at some point, you don't forget yourself in searching for something. Baka kakahanap ng ibang bagay na wawala mo na rin sarili mo. So make sure unahin ang sarili mong kaligayahan. Especially here in the area of what you want, you have the Page of Cups here. Yes, you want to give your all. Gusto mong ilaan ang sarili mo sa isang bagay para magtagumpay. I'm hearing a very workaholic Capricorn. I'm hearing a Capricorn who is a breadwinner o ikaw yung main provider ng family. Parang gusto mong ilaan lahat ng ma-offer mo eh. Gusto mo ibigay lahat ng makakaya mo eh. Focus ka sa goal. Focus ka sa job to the point na hindi mo na nabibigyan ng karampatang oras sa sarili mo. Okay? You are trying to give others yung laman ng balde mo pero yung balde mo mismo na ubusan ng laman. So make sure you have for yourself. In search for greatness, in search for leveling up, in search for happiness sa life mo, make sure na meron ka rin binibigay sa sarili mo. Hindi naman masama magpahinga, hindi rin magsama na unahin ang sarili. You're not being selfish, you're not being lazy. Pero ito yung pagkakataon na once you cultivate what's yours, once na ibigay mo naman yung para sa sarili mo, mas magkakaroon ka ng fuel and fire and dedication and motivation to give more to other people. Parang aapaw yan for you. Tira mo to. Dahil punong-puno yung cup mo para sa sarili mo, umaapaw. Mas nabibigyan mo yung ibang tao. Ganon ka rin dapat ngayon this time, Capricorn, for yourself. I know you are a very motivated person. You are a very creative, imaginative. Lahat gagawin mo just to come up on a great idea para maging 100% mission accomplished yung magagawin mo because you're very independent kasi eh. Serious ka rin for most of the time. Very disiplinado ka din. You're very patiently waiting for something to come up for you. Kaya nakatuon ka dito, nakafocus ka dito. Pero at the process, make time for yourself, okay? Para sa sarili mo. Page of Cups being clarified by the Nine of Wands, yes. Pagod ka na, Capricorn. Oh, see, like I've said, pagod ka na with a wounded warrior here appearing by the Nine of Wands. Pagod ka na, you're overworked, you're underpaid, you're giving your all without checking kung yung binibigay ko pa bumabalik din sa akin. You're also not giving your time for rest. Okay? Ito yung time na, binibigay mo ang lahat sa araw. Sa time naman ng magpahinga ka. Always, a day is a new beginning for you to start over, to give your all. Pero kapag time naman na para sa sarili mo, ilaan mo rin yun sa sarili mo. Hindi ka naman pabaya, hindi ka naman lazy o hindi ka naman tamad. Kung nagpapahinga ka, lagi mo sabihin sa sarili mo, deserve ko to. Okay? Deserve ko to. I'm being so dedicated sa work. Very hardworking ka. Sapat yun. Okay yun. Pahinga. Okay? In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Need mo ngayon na sabihin sa sarili mo, oo, nakafocus naman ako. Hindi ko kailangan lagi magmadali. Because Eight of Wands is a very quick motion. Parang gusto mo lagi mabilis. Parang sabi ni Spirit Guides, relax. Settle down. Sit down. I-relax mo rin ang isip at puso mo, ang katawan mo. You don't need to rush. I'm hearing that. You don't need to rush. Smell the flowers. Look at the sky. Enjoy the things in your life. Hindi mo pwedeng madaliin lahat-lahat. Okay? The right thing will come to you at the right time, at the right moment. You don't need to rush. What's yours is yours. Okay? Huminga ka ngayon, Capricorn. Breathe. Inhale, exhale. What's yours is yours. Good things are gonna come to you kasi nakafocus ka naman. Nakikita naman ni universe, nakikita naman ni God na dedicated ka sa trabaho mo, na dedicated ka sa ginagawa mo, that you're giving your all. You're a hard worker, okay? You're a hard worker. But I know this time your search for greatness. Your search for a higher level. Your search for betterment sa buhay mo. Okay lang yan. That's natural. Especially para sa mga hard worker, especially para sa mga workaholic at saka sa mga breadwinner.
Just want to earn. Just want to be better. Gusto mo lang talaga makamit yan. Kaya meron ka minamadali. I'm hearing minamadaling bahay, minamadaling approval, minamadaling trabaho, o kaya training. You just want to be good. You just want to get the approval. Kaya parang gawa ka ng gawa ng gawa. Pero at the same time, parang ka nauupos na. Nakapagod ka na. So make sure you give yourself time to rest. It's yours naman eh. With the confirmation here with the 8 of Wands, nasa tamang direction ka naman daw. Okay? Your spirit guides are telling you, nasa tamang direksyon sa Capricorn, kaya ipahinga mo ang isip mo pag kinakailangan. Okay? Learn to rest. The 8 of Wands being clarified by the Empress card. Yes, you're on the path of creation. You're on the path of creation. May binubuo ka daw sa sabi ni Empress card. Yes, meron ka daw gustong ipanganak. Probably new job, new negosyo. Meron kang binubuong passion project na gusto mong ipanganak na. Because si Empress card, buntis ito eh. Ito yung card of pregnancy, card of creation. Meron siyang gustong ipanganak, meron siyang gustong buuin, meron siyang gustong i-create. Pero nakita ko dito with the Empress card also, sabi niya, unahin mo rin ang sarili mo because Empress card is all about yourself. Self-love, self-care, self-preservation, using your might, using your power to feel good, to look good, to have fun. Okay? Hindi mabubuo ang ginugusto mo kung malungkot ka, kung feeling mo nauupos ka, kung feeling mo you're not having fun, of parang feeling mo pinababayaan mo ang sarili mo. Sabi ni Empress card, kasabay ng pagbuo mo ng mga pangarap mo, kasabay ng pagkamit mo ng mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, i-prioritize mo rin ang sarili mo, yourself. Especially here, the Hermit card's all about isolating yourself, o parang iniisip mo, sarili ko muna, akin muna, ako muna, ganyan. So parang ganoon din dito. Huwag mong iwan ang sarili mo out of the equation when it comes to your dreams creation, okay? Sa pagbuo mo ng mga pangarap mo, kailangan kasama ang sarili mo doon. Nurture yourself, have fun, mag-parlor ka kung kinakailangan, pumunta ka sa park, manood ka ng sine, manood ka ng TV, mag-videoke ka, anything that makes you feel good, anything that makes you feel loved, do that para magkaroon ka pa rin ng additional fuel to fight para sa mga bagay na gusto mong buuin, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 9 of Pentacles. Yes, tatlong card dito nagsasabi ng independence mo. Ngayon parang kailangan mo munang buuin ang sarili mo, okay? Capricorn, your self-love, self-care, self-happiness, pag buo ka na, hindi mo kailangan ng ibang tao. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao, approval ng ibang tao just to make you feel good, okay? 9 of Pentacles is enjoying your life, enjoying what you have, enjoying the fruit of your labor. Kung anong meron ka, i-enjoy mo yan. This is a card of enjoying the small things. Okay? Meron akong ganito, meron akong cellphone, meron akong bahay, meron akong career. Dapat ini-enjoy mo daw yun. It's all about appreciating what you have. Okay? Because 9 of Pentacles is a card of gratitude. Love na love ni God, love na love ni universe ang mga taong thankful. Ang mga taong pinapahalagahan yung blessing na binibigay niya. Kung meron kang cellphone ngayon na pinapanoodan mo ngayon, 5 years ago dinasal mo lang na makabili ka ng cellphone na yan. So be grateful that you have that right now. I know meron ka mga pangarap, meron ka mga gustong tumbukin in your life in the near future, meron kang pangarap na maabot yun, makamit yun, pero kasabay nun dapat daw na appreciate mo yung meron ka now. Because yung mga meron ka now, dinasal mo lang yan 5 years ago o 2 years ago na sana po magkaroon ako ng ganito, sana po magkaroon ako ng ganyan. Meron ka na now, di ba? So yan ang living proof na binibigay sa iyo ni God, ni universe, yung mga dasal mo before. So anong reason para pagdudahan mo yung mga bagay na hahangarin mo pa in the near future? You just have to relax. Enjoy what you have, celebrate what you have, be grateful with what you have, and soon, kapag niramdam ni God na talaga namang na-appreciate mo yung binibigay niya, pagkakaloob din niya yung mga bagay na hinahangad mo pa. Okay? The 9 of Pentacles is being clarified by the 2 of Wands. Yes, ngayon, parang sabi rito, kasabay na pag-enjoy, kasabay na mga paghahangad ng mga bagay na meron ka, magkaroon ka rin doon ng clear path. Magkaroon ka ng clear vision of the future. Be decisive din daw. Okay? While enjoying, while having fun, dapat daw unti-unti mo nang binubuo yung mga bagay na in the near future. Halimbawa, meron ka ng pera ngayon, nakakaipon ka na, na-enjoy mo, nakakapagbili ka na ng grocery, meron ka rin nalalaan for the ipon-ipon in your life, and at the same time, nakakalabas-labas ka na, unti-unti mo daw buuin din yung future mo. Okay? For the next 5 years naman, anong pupuntahan ni Capricorn? Siguro, dapat nakabili ka na ng bahay mo, o kaya nakalipat ka na, o kaya napundar mo na yung side negosyo, o sideline mo. Magkaroon ka doon ng clear vision of the future, and ngayon na pagkakataon for you na mag-try ng something new. Step out of your comfort zone. Baka maaari ngayon try mo na magtindahan, o kaya try mo na magnegosyo on the side, try mo na halimbawa magtayo ng cart, o kaya tuhog-tuhog, o kaya barbecuehan, ganyan. So parang ngayon, with the enjoyment of what you have, unti-unti mo nang buuin daw yung mga stepping out of your comfort zone na mga plano in the near future. Okay?
In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. Ngayon, nakita ko sa'yo, mahahanap mo na yung mga bagay na importante lang. Okay? Because sino mo si Four of Pentacles, niyayakap na lang niya yung mga bagay na importante sa kanya. At yung iba, nila-let go niya, binibitawan niya. Kasi may realize niya with the Hermit card here na hindi pala mahalaga yon, hindi pala importante yon. Ito pala ang dapat kong yakapin, ito pala ang dapat kong pahalagahan. Ngayon, nagiging financially secured ka na. Okay? Kung ano yung mahalaga, kung ano yung nagbibigay sa iyo ng importansya, nag-matter, precious things in your life, yun na lang yayakapin mo. Wala ka ng time for chismisan, wala ka ng time for fake friends, wala ka ng time for validation, wala ka ng time for other things na pinapahalagahan mo dati na inuubos mong oras mo doon pero mali pala. Okay? So ngayon, kung ano lang yung nag-matter, yun na pinapahalagahan mo because you know that you have to let go of things in order for you to get what you truly deserve. Okay? Yung mga bagay na talaga magbibigay sa iyo ng financial stability. Okay? The Four of Pentacles being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Kung ano yung mahalaga, yun na lang bibigyan mo ng buhay. Yun na lang pag-focusan mo. Kasi yun ang magbibigay sa iyo ng big future. Magbibigay sa iyo ng kaperahan, ng solidifying money, na magagamit mo pang ipon, magagamit mo for your retirement. So bakit mo bibigyan buhay o bibigyan ng atensyon yung mga bagay na wala kang mapapala o walang saysay. Okay? Ito nakita ni Spirit Guides, yayakapin mo daw yung mga bagong bagay sa buhay mo na mahalaga at yun na mag-matter sa'yo. Yun ang magbibigay sa'yo ng swerte, ng prosperity and abundance moving on in the near future. With the Hermit card here, telling yourself, okay, gets ko na. Alam ko na yung sagot. Hindi ko na pala kailangan pang pag-aksayahan ng panahon yung kotse na yan kasi sirang-sira na pala yan. Time na to move on. Time na yakapin yung mga bagay-bagay. Dapat para itigil ko na yung pagsusugal. Itigil ko na pala yung pag-gimmick ko every night. Hindi pala importante sa akin. Yung yayakapin ko na lang yung importante kasi yun ang magbibigay sa akin ng saysay and bountiful blessing in the near future. Okay? In the area of your challenge for the month, you have the Star card. Si Star card ang challenge sa'yo is to keep on believing on something that you want to create. Ito ba talagang gusto mo? With the Hermit card, pag sagot mo yes, go, push, ilaban mo. Kahit anong obstacle, kahit anong hirap, kahit anong pagod, kung yan talagang gusto mo, push. Pero kung ang sagot mo kay Hermit ay hindi ako sure, pag-isipan mo muna. Kaya siya challenge mo yun. Kaya sa challenge mo si Star card is about you asking yourself, is this what I truly want? Kung ang sagot mo ay yes, go, push. Okay? Ilaban mo to. Star cards is like God, your universe is favoring you this time. Nasa spotlight ka this time. Okay, Capricorn? Nasa spotlight ka this time, telling the universe na parang this time around, sige, ibigay natin kay Capricorn yung gusto niya. Ibigay natin kay Capricorn yung mga dasal niya. Pero ang tanong, yan ba talagang gusto mo? Baka kasi kapag nakamit mo na siya, baka kasi kapag nasa sa'yo na, bigla kang mawala ng gana, ma-realize mo, hindi pa rin para sa akin, sayang lang yung oras, sayang yung pangarap, sayang yung blessing. So make sure, yun talaga yung nararamdaman ko for you, Capricorn, is to tell yourself, convince yourself, is this what you truly want? Okay? Baka kasi meron ka pang ibang pangarap, baka doon ka magaling, baka doon ka may potential. Make sure na this is what you truly ask for God. Okay? Kailangan buuin mo yan sa isip mo. Okay? The Star cards being clarified by the Ten of Swords. Yes. Ngayon, I'm hearing na kaya gusto mo na makabangon, kaya parang niyayakap mo to kasi gusto mo na makaahon sa isang problema o sa isang part ng life mo na sobrang hirap na hirap ka na. Ang tanong, ito ba talaga ang sagot dun sa kahirapan na to? Ito ba talaga ang sagot sa problema na ito? Baka masyado ka lang nadadala ng emosyon kasi gusto mo makabangon kaya niyakap mo basa-basa to. Okay? So make sure na ito talaga yung gusto mo. Baka kasi napipilitan ka lang o tawag lang ng damdamin, tawag lang ng pagkakataon. Pero baka kung na-realize mo, hindi pala ito ang gusto ko. Masayang lang yung slot, masayang lang yung pagkakataon, no? So make sure na kapag bumangon ka na sa pagkalugmok ko this time, harapin mo itong mabuti. And tell yourself, ito pa talaga gusto ko. Pag yes ang sagot, go. Push mo to. Because nakita ko na baka ito yung makaahon sa'yo sa kahirapan. Makaahon sa'yo sa kumunoy na ito. Okay? You're very, very struggling this time. Ang dami mo na pinaghirapan, especially here with the presence of Nine of Wands, may Ten of Swords ka pa. So parang sobrang dagok mo na, sobrang hirap na. At nakikita ko na parang ito na lang yung natitirang pag-asa from your part. I get it now, I get it. Baka ito na lang yung pag-asa mo. Ito na lang yung nakikita mo na solusyon, a way out para makaahon dito. Okay, now, I'm hearing, sabi ni Spirit Guides, siguro nga, baka yan ang kailangan mo yakapin. Siguro nga, baka yan ang gusto mo talaga. Gamitin mo daw ang intuition mo, Capricorn. Para narinig ko from your Spirit Guides, nasa iyo ang freedom. Nasa iyo ang kalakasan at saka kalayaan na tanggapin o hindi, o gawin o hindi. Okay? Conflicting kasi itong dalawang to with the Hermit card and the Star card. Parang ito yung gusto mong gawin because
Ito yung nararapat mong gawin at this time. Kasi nga gusto mo na makaahon sa hirap. With a hermit card, parang tinatanong ka, yan ba talaga gusto mo? Yan ba talaga ang tawag ng damdamin mo? Yan ba talaga ang goal mo? Parang dalawa magkaiba. Pero sabi ni Spirit Guides, nasa sa'yo yung freedom, yung kalayaan to choose. Are you gonna accept this time? Ipupush mo talaga to? O maghahanap ka pa ng iba? O tatanungin mo sarili mo, enough na ba to? O maghahanap pa ako ng iba? No? Sabi ni Spirit Guides, nasa sa'yo. Ikaw, ano gagawin mo, Capricorn? Embrace mo na tong goal mo na to, tong balak mo halimbawa itayo ito, o balak mo tong trabaho na to, balak mo tong taong ito, o balak mo tong bagay na ito kasi ito ang mag-aahon sa'yo sa hirap, ito ang mag-aahon sa'yo from pagkalugmok. Kung yes, go, sugod. Kunin mo na yan, pagtrabahuhan mo ha, give it your all, okay? Give it your all so that ma-achieve mo tong goal na ito, tong answered prayer mo na ito. In the area of your fortune, ito maganda, you have the Five of Pentacles. Yes, makakawala ka na sa struggles mo this time. Makakawala ka na doon sa kumunoy o doon sa parang pinaghihirapan mo, wala kang pambili, wala kang pambayad sa utang, walang pangkain sa ganito, maraming bills na kailangan bayaran, mga due date na hindi mabayaran, mga disconnection na kailangan ng bayaran, ganyan. So ngayon, you're struggling, di ba? Parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, walang nandyan para ibigay sa'yo yung karampatang tulong o assistance. Ngayon nakita ko rito, magbabago ang isip mo, Capricorn, na parang you are now shifting your mind, na parang kailangan kong paganahin yung strength ko. Okay? I'm hearing na parang imbes na mag-iyak-iyak ka dyan na parang wala akong ganto, wala akong ganyan, walang tumutulong sa akin, always think positive. Ngayon daw parang binibigyan ka ng kalakasan ng Spirit Guides mo to use your strength. Yung mga advantages mo, yung mga assets mo. Saka magaling. Magaling ka bang magluto? Magaling ka bang mag-sales talk? Magaling ka bang magtahi ng damit? Magaling ka bang magborda? Magaling ka bang maglaba? Kung saka magaling, yun daw ang gamitin mo para magkaroon ka ng pera this time. Okay? Yun daw ang magagamit mo para makabangon ka. Your strength, your abilities, kung saan ka magaling, yun daw ang gamitin mo this time, okay? I'm also hearing a help is coming for you. May darating daw na tulong para sa iyo this time, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Three of Cups. Yes, help is coming from these people. Meron daw mga taong tutulong sa'yo, gagabay sa'yo, nagbibigay sa'yo assistance para makalagpas ka sa problema mo this time. Whether may magbibigay sa'yo ng advice, may magbibigay sa'yo ng pera, pautang, para makatuloy ka para sa buwan na ito, o kaya may taong lalapit sa'yo, magbibigay sa'yo ng, uy, Capricorn, pwede ka ba for this job? Baka available ka, magaling ka, di ba maganto? Tara, sama ka sa amin, magtrabaho ka this time. So, there will be people coming to you, giving you assistance of help, okay? For some, nakita ko dito na parang makakawala ka na talaga sa paghihirap because meron kang gagamitin na advantage mo. Like I've said, baka marunong ka magluto, marunong ka maglaba, magagamit mo siya as trabaho. Tapos yun, magtatagumpay ka dito. I'm seeing you celebrating this because may realize mo na kaya mo pala. Okay? Kaya mo palang gawin yung isang bagay, magaling ka pala doon, tapos mag-celebrate ka kasi kikita ka na malaki dyan. So congratulations, Capricorn. Sa pag-usapan natin in the area of your divine advice, you have the King of Cups. Kalamayin mo daw ang emotion mo this time. Your emotions, your heart. Huwag ka agad iimik, huwag ka agad sasabog kapag may naraman kang mali, o pag may nang away sa'yo, o pag may gulo, may aberyaw ka agad, may inis o mapipikon. Kalamayan mo ang puso mo, ang emosyon mo. Isip lagi ang pairalin mo, Capricorn, okay? Don't speak, don't act, don't make a decision kapag galit ka o kapag masaya ka din. Kasi baka mamaya hindi mo pinag-isipang mabuti yan. Nag-oo ka lang because sobrang saya mo, okay? So make sure yung decision, yung gagawin, yung sasabihin ay nakabase sa iyong isip, sa iyong napag-isipan, hindi dahil sa iyong emosyon, okay? The King of Cups being clarified by the King of Swords. Wow, two kings. Very conflicting talaga to. Conflicting emotions mo to. Para naglalaban, tutunggalian ang iyong emosyon at iyong isip. Okay? Dapat nag-iisip ka daw muna with the King of Swords. Be smart. King of Swords sa King of Minds. Okay? Be smart in your every move. Be smart in your everything that you say. Okay? Be smart also in your reactions. Hindi pwedeng bigla-bigla ka lang magde-decide base sa emosyon mo. Hindi pwede. Dapat strategic ka. Dapat nagpapahinga ka muna, umuupo ka muna, nagpapakakalma ka muna bago ka mag-decide. Dapat malinaw sa isip mo ang isang bagay bago ka umaksyon, okay? Because that maybe complicate things, okay? Baka lalo ka maging magulo, lalo pang masira ang isang bagay o lalong gumulo ang isang bagay kapag emosyon mo pinairal mo. Think smart, speak smart, do smart. Okay, Capricorn? Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, maghanap muna tayo ng additional messages from the Divine para sa July 2025 reading mo. First, you have Lily, spiritual love, o meron daw mga tao sa kabilang side, spiritual side, na mahal ka at pinoprotektahan ka. Congratulations. Another message, you have Tulip, great passion. Yes, kung may passion ka about something, yan ang kailangan mong gamitin this time para makaalago ka sa buhay. Kung saan ka passionate,
Passionate ka ba sa pagluluto? Passionate ka ba sa paglalaba? Passionate ka ba sa pananahingi ng damit o sa salon? Sa pag-makeup? Yan, pwede mong simulan yan this time. Baka magamit mo yan. Diyan ka pa mag-succeed, okay? Another message, you have tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, like I've said, relax ka lang. Huwag ka magmadali. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, huwag ka magmamadali. Relax lang. Especially in creating something. Hindi dapat minamadali yan. So, slowly but surely getting ahead. Okay? Another message of finger, warning you of a problem either now or in the near future. Yes, lagi naman may problema, anong bago doon, di ba? So, okay lang yan, daanan mo lang. Be alert, be decisive, and also use your head more than your emotions. Lumabas, you have thrown position of authority, yes, pero magkakaroon ka doon ng bagong trabaho o bagong opportunity na magkakaroon ka ng new job title or a new position in work or in life. Congratulations. So, bigyan pa kita ng additional message. You have rabbit, too much concerned with sexual matters. Dapat daw hindi ka nakabase sa mga sexual matters, whether gender roles o usapin sa iyong sexual needs, mga ganyan. Make sure na ikalma mo yan. Ikalma mo ang iyong isip tungkol dyan. May mga bagay pa mas importanteng asikasuhin this time. Okay? Gender roles are just gender roles. Okay? Another message of kangaroo, unsettled times need to plan ahead. O ngayon, plano para sa future. Sabi ko sa'yo dito, di ba? Sa area of what's affecting your current energy, habang nag-enjoy ka sa life mo this time, you should also build your future. Clear vision of what you truly want in the near future. Dapat malinaw na yung mga bagay na susugalan mo sa unfamiliar territories in the near future, okay? Another message, you have crib, birth or conception of a child or enterprise. Yes, meron ka ipapanganak talaga na bagong bagay o talagang baby or new endeavor, new work or new negosyo para sa buhay mo. Congratulations. Another message, you have owl, good advice from a wise person. Yes, magkakaroon ka doon ng advice from someone, a wise person that will help you, guide you, motivate you, and see things clearly from this month. Okay? Another message of turkey, someone is behaving stupidly o medyo meron ka daw kasama sa buhay mo na engot-engot at tanga-tanga. So, make sure na iwasan mo or ikaw mismo magbibigay sa kanya ng payo. Okay? So, bago tayo buksan ng iyong outcome for the month, bigyan mo na kita ng additional messages, a guidepost na pagka-focusan mo for the week. You have self-esteem, yes, pataasin mo ang tiwala sa sarili. Confidence, trust that you can do it, you can achieve it. Okay? Another message, you have trust. Trust yan. Pagkatiwalaan mo sarili mo at ang pangarap mo at ang goal mo. Okay? Another message of friendship. Yes, your people, your support group, your relationship, sila yung magbibigay sa iyo ng kalakasan or magbibigay sa iyo ng fortune. These people are there na parang sila din yung parang connections mo with a lot of things. Okay? Tatlong bagay yan kailangan mo pag-isipan at pag-focus on this month. Capricorn, self-esteem, your self-love, self-confidence, trust in yourself, trust in your path, trust in your dreams, and friendship, mga kaibigan, solid relationship, solid foundation in your life na makakatulong sa iyo moving forward. Okay? So, ang outcome mo for the week, Capricorn, pag-usapan natin. But first, alalahanin mo, we have isang tanong, isang sagot portion later. Ihanda mo ng question mo. One question. Sa isip lang, huwag mo isusulat sa baba. Sa isip lang, okay? Babasahin natin siya intuitively later, okay? So, ang outcome mo for the month, Capricorn, pagtulay ng August, you have Ace of Swords. Wow, clarity of the mind. Like I've said, kung ngayon may mga questions ka, paano ganyan, bakit ganun, bakit ganyan, at the end of the month, you will have clarity in your mind. Masasagot to mga tanong na to. May realize mo na yung tamang path. Dito pala ako magaling. Ito pala yung industriya para sa akin. Kaya pala ako iniwan ni ganito because. Lahat ng because mo, lahat ng dahil, lahat ng bakit, masasagot na siya. Clarity is within reach at the end of the month. Papasok ng July. Papasok ng August, I mean. Nakita ko dito na when it comes to August, mas magiging malinaw sa yung direksyon. Alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka na confused, hindi ka na mahihirapan because you already know kung ano yung purpose mo, kung ano yung path na gusto mong gawin. Nakita ko rin dito with the Ace of Swords, parang sabi, victory is yours, okay? Meron ka mong pagtatagumpayan at the end of the month. Whether pagtatagumpayan na problema sa bahay, problema sa trabaho, o problema sa pera, you're gonna be victorious on that part, okay? Parang yes, sasagot ko, yes, sasolusyonan ko, clear na ang lahat, okay na ang lahat. Congratulations. Ace of Swords, nahulog yung aking halaman. It's being clarified by you have Three of Swords. Yes, lahat ng painful things in the past, now you have clarity with them. Ngayon parang na-realize mo, kailangan ko palang daanan yon because
clarity na. Kaya pala nangyari yon, lahat ng painful, iniwan ako na ganito, natanggal ako sa trabaho, nawalan ako ng pera, nalugay ako sa ganito. Lahat ng painful memory in the past, that will be a lesson for you para pagpasok ng August, clear na ang mind mo. So use those painful experiences for you to have a clear direction moving forward. So really, really, a very lesson learned, wise ka talaga this time, and you will know the right path moving forward. So congratulations, Capricorn. This is an enlightening, victorious, clearer path pagpasok ng August. So congratulations. Capricorn, that is your July 2025 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot question. Iwaksi mo sa isip mo ibang bagay, close your eyes, meditate, think of that one question right now. Huwag mong isusulat sa baba, only in your mind. Spirit guides, ibigay natin kay Capricorn ang sagot sa kanyang isang tanong. Okay? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper cards to clarify further kung ano yung ibibigay sa yung sagot sa question mo this time. Okay, Capricorn, isipin mo yung question mo. You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, inhale. Exhale. This is the answer to your question. You have 4 of Cups in reversed. You have 10 of Pentacles in reversed. You have perfect timing. Nakabalgad na pala siya. And you have ask for help from others. Okay, this time around, meron kang binibuild sa buhay mo na pangmatagalan. Whether love life, kung ano po yung question mo, there is something that you want pangmatagalan. Pero at this time, nakita ko na it's not coming out yet. Parang meron pang dapat isipin, meron pang dapat gawin. Parang sabi ni Spirit Guides, you're so dissatisfied or hindi ka na masaya sa mga bagay na meron ka this time. Kaya parang naghahangad ka pa ng better, naghahangad ka pa ng more, naghahangad ka pa ng mas malaki, mas matayog pa sa kung anong meron ka this time. Kasi alam mo hindi siya pangmatagalan. Alam mo na this is not the right time yet. Ano? Parang sabi mo, hindi ka nakakasya dyan. Parang this, I have so much more to have. At yung question mo, yun yung bagay na alam mo kukompleto sa'yo, na talagang you will have for a lifetime. Ano, Capricorn? At yan na lang yung hinihintay mo missing sa life mo and you're just waiting patiently to have that. Sabi ni Spirit Guides, the perfect timing is now and you need to ask for help from other people. Parang sabi daw, you cannot do this alone. This is your family here with the 10 of Pentacles in reverse. Sabi daw, parang kailangan mo daw i-consider ang opinion nila. I-consider mo daw ang kapakanan nila sa mga paghahangad mo ng bagay na hinahanap mo sa buhay mo. Okay? You're missing something in your life that you want to get. Okay, Capricorn? At ito yung alam mong pangmatagalan. Pero sabi, you need to ask your family for their opinion, for their advices, for their help. Because parang kailangan daw nag-matter yung kanilang sasabihin sa'yo sa pagkamit mo nito. The perfect timing is now. Okay? The perfect timing is now and you need to ask for help. Ask other people now bago mo makamit ito mga bagay na to. Kailangan planchahin mo daw muna to in order for you to get this. So probably, I'm hearing next month, you have to come back and ask that again. Kasi baka doon next time, tingnan natin kung magbabago ito, kung kailangan pa rin ba ng mga bagay na paplansyahin dito or yun na yung right timing. Okay? So as of now, the right timing for you, the perfect time for you to ask for help about your question. Parang hindi mo siya kailangang solusyonan alone. You have other people to guide you, to assist you about this. Okay, Capricorn? Parang sabi dito, kailangan para mabubusising pagdesisyon bago mo makamit yan. Okay, Capricorn? Hopefully, nasagot ko po ang inyong isang tanong, isang sagot. And sa ating July 2025 reading, sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarresonate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.